Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pong basahin ang salita ng Diyos dito sa John 10, verse 1 to 6. Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit, ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila maunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kaya lamang pumupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ako ang mabuting pastol. Iniyalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa tupa. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita sa atin sa umagang ito. Ngayon po, ang ating tema ay patungkol po sa pastol at ang kanyang tupa. Si Jesus po ang ating mabuting pastol at tayo po ang mga tupa niya. Ngayon po ay makakita po tayo dito ng mga katotohanan na ginamit ng Panginoong Jesus ang talinhaga, ang paghahalin tulad ng pastol at ng tupa at ang ating relasyon, ang Panginoong Hesus at tayong kanyang mga mananampalataya. Ano po ang mga ipinakita niyang mga katotohanan na paghahambing na makikita natin? Una po, ang pastol ay dumadaan sa pintuan ng kulungan ng kural. Hindi po siya umaakyat doon sa bakod. Therefore, siya po talaga yung legitimate na pwedeng papasukin doon sa gate ng kulungan. Ang Panginoong Hesus po, siya ang binigyan ng karapatan na pangalagaan ang mga tupa. Siya po ang pumapasok doon sa daan at sa gate ng buhay ng bawat isa. At siya ang kumikilos sa atin. Siya ang ating mabuting pastol. Ano po ang ginagawa ng pastol? Dito na nabasa natin. Sabi, kilala ng pastol ang kanyang mga tupa dahil tinatawag ito sa kanya-kanyang pangalan. Ibig sabihin po, batid ng isang mabuting pastol ang pangalan ng kanyang mga tupa. Bawat isa sa kanila ay kilala niya. Pangatlo po na makikita natin, inilalabas sila upang dalhin sa mainam na pastulan. Inilalabas upang dalhin sa mainam na pastulan. Pagka pumunta po siya doon sa kulungan ng sheep pen, doon sa sheep pen, ang gagawin po niya, ilalabas po niya yan para dalhin sa mainam na pastulan, sa madamo, sa may tubig. Parang isasampo niya rin yung kanyang mga tupa upang sila ay maarawan at magkaroon ng exercise at doon din na rin kumain. Yun po ang ginagawa ng isang pastol. Siya pag nailabas na daw po, siya ang nangunguna sa kanila sa paglakad. Hindi po yung pag nailabas na, o sige, bahala kayo doon. Hindi po. Ginagawa po ng pastol, siya ang nangunguna. He lead them. Ginagabayan niya ang mga tupa. Ngayon naman, sabi rin po doon sa verse 11, ang mabuting pastol ay, ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Hindi lang po niya pinapastol to, hindi lamang po niya ginagabayan, hindi lamang po niya pinapakain, kilala, kundi
Ang pastol po ay handang magbuwis ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Pinaglalaban niya ang kanyang mga tupa, iniingatan ito at handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa mga tupa. Mag-spend ng time, ipaglaban ito sa mga asong gubat at mga ano paman. Yan po ang Panginoon, yan po yung mabuting pastol. At ngayon, binanggit ng Panginoong Hesus, ako ang mabuting pastol. Siya yung mabuting pastol, binanggit niya. At yung lahat ng binanggit natin ng mga ginagawa ng isang pastol, siya, ang katangian niya, mabuting pastol. Hindi lang siya ordinary pastol. Hindi lang siya pangkaraniwan. Siya ay mabuting pastol. Ano ang ating mabuting pastol? Iniisip ang makabubuti para sa kanyang tupa. Ganun po ang isang mabuting pastol. Ngayon, ano naman po ang role ng mga tupa dito na dapat makita? Dito po, ang tupa, pinapakinggan ng tupa ang kanyang tinig. Yan. Pinapakinggan niya yung command ng pastol. Pag sinabi ng pastol, ho, ho! Ayan, alam na niya kung anong ibig sabihin nun. At kilala niya ang tinig ng kanyang pastol. Pinapakinggan, tapos kilala niya ang tinig ng kanyang pastol. Hindi siya sumusunod sa ibang tinig, kundi ang tinig lamang ng kanyang pastol ang kanyang sinusunod. Tapos sabi po, sumusunod ang tupa sa kanyang pastol. Kapag siya ay dinala ng pastol sa isang lugar, susunod lang po siya. Sabi nga natin kanina, yung pastol ang naglilid. Susunod lang po doon ang tupa. Yun po ang gawain ng tupa, sumunod. Pakinggan ang tinig ng kanyang pastol. Sumunod. At wag nang sumunod pa sa iba. Hindi siya pwedeng sumunod sa iba. Dahil hindi siya familiar dun sa sound ng boses nila. Pero yung isang tunay na tupa na pag-aari ng isang pastol, alam niya kung ano yung voice ng kanyang shepherd. Minsan maraming mga shepherd, maraming mga tupa na naandun lahat sila sa malaking field. Yung mga shepherd na yun, alam ng tupa nila ang kanilang tinig. Hindi pwedeng magkapalit, hindi pwedeng magkahalo. Sapagkat alam ng tupa ang tinig ng kanyang pastol. At hindi siya sumusunod sa ibang pastol. Ayan po. Dito makikita natin. Sabi pa po, sa verse 27, hindi po natin ito nabasa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Sa verse 28, binibigyan ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaalis sa aking kamay. Okay, paano po hindi mapapahamak yung tupa? Paano yung tupa na hindi mawawala at aalis sa kanya? Yung pong verse 27, dahil nakikinig sila sa kanilang pastol, nakikilala sila ng pastol nila at sumusunod sila sa kanila. Kung may pagsunod, may pagkilala sa pastol, hindi siya aalis. Hindi siya mapapahamak. Hindi siya mapapalayo sapagkat sumusunod siya sa kanyang pastol. Ngayon, ito po ang ating kalagayan. Tayo po yung mga tupa. At tayo po ay tinatawag ng Panginoon na sumunod sa Kanya, makinig sa Kanya, at sundin ang Kanyang tinig. Ano naman po ang gagawin sa atin ng Panginoong Hesus? Pangangalagaan po niya tayo, iingatan, kilala po niya ang bawat isa sa atin, alam niya ang ating mga pangangailangan, batid ng pastol ang ating kalagayan. At gayon din po, ano pa ang gagawin ng pastol? Ang pastol din po ay nag-aalay ng buhay para sa atin. Ano ang dapat natin lang gawin bilang mga tupa? Bilang mga tupa, sumunod po tayo sa Kanya. Sumunod po tayo sa Panginoong Hesus. Pakinggan po natin ang Kanyang tinig kung saan po niya tayo dadalhin. Huwag po tayong sumunod sa ibang tinig, tanging sa tinig lamang ng Panginoong Hesus. Minsan, ang maraming voices na nagdidikta sa atin sa mundong ito. How will you recognize the voice of the Lord? You will know the voice of the Lord because of the Holy Spirit and you spend time with God. Kaya ka pamilyar sa tinig ng Diyos dahil nagbibigay ka ng panahon sa Kanya. Palagi mo siyang kasama, katulad ng mga tupang yon. Hindi naman natutunan ng tupa ang tinig ng kanilang pastol
ng isang araw lang, kundi palagi silang magkasama. Sa papong bagay dito na pwede natin ipamuhay, di po tayo dapat matakot kung tayo may pagsunod, may pagkilala sa Panginoong Hesus. Hindi po tayo dapat matakot o mangamba sa ating buhay dahil siya ang mabuting pastol na palaging iniisip ang ating kapakanan. Hindi rin po tayo lalayo, huwag tayong lalayo sa ating pastol sapagkat siya ang mangangalaga sa atin. Kung tayo may pagsunod at may pagkilala sa Kanya, tayo po ay Kanyang iingatan. Iyon po ang ginagawa ng ating mabuting pastol. At nawa po, magkaroon tayo ng malapit na pastor and sheep relationship. Yung ating relasyon sa Panginoong Hesus ay pag-igtingin po natin, magbigay tayo po ng panahon sa Kanya, sumunod po talaga tayo sa Kanya. Sapagkat gagabayan po tayo niya, iingatan, ibibigay ang ating pangangailangan dahil siya ang ating mabuting pastol. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa pagtuturo mo sa amin sa oras na ito. At nais po namin, Panginoon, na tunay nga po na kami ay makapamuhay sa iyong presensya, ang iyong paggabay sa amin bilang mabuting pastol. Naiingatan mo kami, bibigay mo ang aming mga pangangailangan, hindi mo kami pababayaan. At kami namang mga pastol, mga tupa mo ay dapat lamang makinig sa iyong tinig, sumunod sa iyo, at hindi na lumayo pa. Salamat, Panginoon, sa mensaheng ito ng katiyakan na ang aming mabuting pastol ay palaging iisipin ang ikabubuti ng kanyang mga tupa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo at tayo po ay magkita-kita muli bukas sa ating Daily Walking with Jesus to Eternity. God bless you po.